Magandang hapon mga kapatid. Magsinuod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-ulan ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Ngayon ay kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. At ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Eugene Castilla Jr. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa at ang pag-ibig tayo sa Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin. Mga kapatid, ang natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na pag-iiwan. Inaamit po sa mga kapatid ng Diyos at sa inyong mga kapatid, dalawa ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mga ng Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay, at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maling na tahanan mo. Ipag-ibayuhin mo ang paglubog ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nagkaroon ng pangitain si Ezekiel tungkol sa templo, ang tahanan ng Diyos, bilang bukal ng buhay para sa lahat ng nilikha. Ang templong gawa ng tao ay papalitan ng templo ng katawan ni Kristo, ang simbahan na siyang tunay na tahanan ng Diyos. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at inibigid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong baboy na makakain doon. Hindi malalita ang dako dito, di mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, bagis nga'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, atis niya ay tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at hanggang sa lolo kung may kabuluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayarigman, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, atis niya ay tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang bundok. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga.
Sa bayan ng dakilang Diyos, atis niya may tuwang dulot. Nasa atin ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sa ng pagmasdan at ikay hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, atis niya may tuwang dulot. Itinuturo ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sila ang templo ng Diyos at ang tahanan ng Espiritu Santo. Dahil dito, mahalagang panatilihin nila ang kanilang mga sarili bilang banal at walang dungis. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat magtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay iban sa nailagay niya, si Hesus Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwawasak ng templo niya, sapagkat banal na ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit na salapi. Gumawa siya ng isang pangagupit na lubi at ipinagtabuyang palabas ang mga halakal, pati mga baka at tupa. Sinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na, Panginoon. Tayo po ngayon ay kasalukuyang hinahagupit ng bagyo at ang ibang bahagi ng ating bansa ay nasasalantana at ipanalangin natin ang ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at na sana'y hindi malaki ang pinsala sa pagdaan nito sa ating mga lugar. Kamakailan lamang ay binaha ang lalawigan ng Cebu dahil sa bagyo at maraming mga tahanan, mga bahay ang nasira, mga properties ang nasira. Gayon din, marami pang ibang kalamidad kagaya ng mga earthquake o mga lindol na sumisira sa ating mga tahanan. Sa mga tuwid, ang mga bagay sa mundo ay may pagwawakas o ito ay masisira. Ang simbahan ng Diyos, kung ito ang pag-unawa natin ay ang gusali lamang. Ang gusali ay may katapusan, may pagwawakas, mabubulok, di ba? Pero ang katuruan ng simbahan, na kapag sinabing simbahan, ito ay hindi lamang gusali o building. Ito ay tumutukoy sa katawan ni Kristo. At ang katawan ni Kristo, kabilang po dyan tayo. We are the body of Christ. Tayo ang bahagi ng katawan at siya ang ulo. At tayo ang sinasabi, simbahan. Ang bayan ng Diyos, ang mga tao sumasampalataya ay ang tinatawag nating simbahan. Kung gayon, ang simbahan na yan ay kinakailangan magpatuloy. Kinakailangan magkaroon ng lasting presence. Paano mangyayari yan? Hindi limitado ng anumang lugar, ng anumang panukat or temporal measurement. Ang ating simbahan ay nakaukit sa ating diwa, sa ating puso, sa ating pananampalataya. At kapag ito ay sinasalin natin sa mga sumusunod na henerasyon, sa mga kabataan, magpapatuloy na buhay ang simbahan. Kaya dapat tayong maging mga testigo, witnesses, mga saksi ng buhay na simbahan. Paano mangyayari yon? Sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya, sa pagsasalig natin sa Diyos, sa pagsasagawa ng mga aral at turo ni Jesucristo. Ano ang mensahe ng simbahan? Ang pagkakaisa, ang reconciliation, ang pagmamahalan, ang pagtatanggol sa katarungan, ang pagiging matuwid o righteousness, ang pagpapatawad. Lahat ng ito ay diwa na mensahe ng ating simbahan. Kung yan ang namamayani sa ating bayan, ay namamayani ang Diyos sa atin. Kaya ang simbahan ay ang tahanan ng Diyos, ang bahay dalanginan. At ang bahay dalanginan ay dapat iginagalang. Maging nung panahon ni Jesus, siya ay nagalit dahil ginawang palengke ang tahanan ng kanyang ama. Ang templo, di ba? Sa ating ebanghelyo. Kaya ngayon, ang bahay dalanginan o templo ay hindi na lamang gusali, kundi ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating katawan. Kaya panatilihin natin ito banal, panatilihin natin ito malinis, walang digta o mancha, walang anumang karumihan. Manatili tayo karapat-dapat upang ang Diyos ay manahan sa atin. Ang Espiritu Santo ay nasa sa atin at sumasa atin, nananahan sa atin, at nawawala ang ating paggalang sa Diyos kung ating buhay ay ating sinasalaula. Halimbawa, ang pang-abuso sa ibang tao, ang pagpatay, at iba't ibang anyo ng exploitation sa ating sangkatauhan. Magsitayo tayo, mahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo,
Ipinangalan ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay dilibig, nanaog sa kinaroonan ng mga ibabaw, nang may gatong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parilito at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang palasyong simbahan sa Laterano, ang katedral ng Obispo ng Roma, ipanalangin natin ang intensyon ng Santo Papa na nangangasiwang may pag-ibig sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway makita ng ibang tao ang simbahan, ang bayan ng Diyos bilang esposa ni Kristo, ginayahan ng katapatan, mabubuting gawa at pagtsatsaga. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway lalong maging hayag sa tanda ni Papa Leon ng pagkakaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway maging mga buhay na templo tayo sa Espiritu Santo na nag-aalay sa Diyos ng pagsamba sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway ang ating mga lumaang kapatid na nagdasal na sumamba at sumamba sa Diyos sa mga simbahan at kapilya ay makatindig sa iyong harapan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pagsariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Ama, maging tanda nawa ang bahay na langinan sa iyong simbahan na sila ang katawan ni Kristo at ang tahanan ng Espiritu Santo. Pahalagahan nawa nila ang banal na pananahang ito sa pamumuhay na katanggap-tanggap sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pang lahat.
mga kapatid, ang mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Naman naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naman naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ipaway aming pasalamatan, minarapat mong manahan sa bahay dalanginan, itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na may kapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kaligtan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ng gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sa payanang, kaysa ng anak mo palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo isasapit ng makaluwalhati. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, dahil sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inunin ito ang kalis ng ating dugo ng bago at walang hanggang dipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay Sally Leo na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahidlay na may pag-asa. Sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo pa yan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iniligami kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
At huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa
Magsiluhod po at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita. Naming sambayanan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang. Kaming panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Announcements. Pinapaalam po sa lahat na magsisimula na po ngayong linggo ang ating dalaw patron bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng ating mahal na patron, San Andres Apostol. Hinihikayat po ang lahat ng kawan na maghanda ng puti at pulang flaglets bilang pagsalubong kay San Andres sa inyong mga pamayanan. Ang banal na misa ay gaganapin tuwing ika-4 ng hapon. Narito po ang schedule ng dalaw patron ngayong linggo. November 12, St. Andrew Quasay Parish to Kaunlaran. November 13, Kaunlaran to Santo Niño. November 14, Santo Niño to Apubay. November 15, Apubay to San Agustin. November 16, San Agustin to Kislab. Sa buong buwan ng Nobyembre, babasbasan ang tumba na ilalagay sa harapan ng altar sa ating parokya. Dito maaaring ilagak ang mga sobre na may nakasulat na mga pangalan ng mga yumao nating kamag-anak upang sila ay pagdasal tuwing misa. Hinihikayat po ang lahat na makibahagi sa gawaing tinatawag na sukli para kay San Andres. Tayo po ay mag-ipon ng mga munting sukli na nakalagay sa garapon o bote at maaari na po natin itong ialay tuwing offertory sa banal na misa ngayong buwan ng Nobyembre. Ang mga inipong barya ay magiging munting ambag para sa mga gawain at aktibidad sa darating na kapistahan ni San Andres sa November 29. Maraming salamat po at tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, umayo kayo taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
pag-ibig.